So, yun. Yan. Sige. Ako na lang muna. Isang magandang umaga sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at mayroon naman po tayong papaksain. At mamaya po ay atin pong ipapakilala ang atin pong panauhin ngayong umaga ng Miyerkules. At syempre, exciting na naman po ang ating paksa. Ang akin pong katuwang na si Doc Letty ay nasa biyahe pa, kaya po hinihintay ko din siyang dumating dito. So, gano'n na lang po. At ako po ang magpapakilala sa ating panauhin na nagpaunlak ng amin pong imbitasyon para magbahagi sa ating mga kababayan tungkol sa kanyang napiling larang. No? Ang akin pong tinutukoy ay walang iba kundi ang nakikita niyo po dito sa ating screen na si Dr. Anthony. Ayan, napabitin ako sa Anthony Bautista, no? Tama? Ayan, Anthony James Bautista. Okay po, so pabatiin muna natin si Sir Anthony bago ko siya ipakilala. Ganon. Good morning po. Good morning everyone. Good morning Doc Josephine. Thank you for inviting me po. It's my pleasure to be here sa programa ninyo po. Ayan. So Doc Anton ba ang tatawag ko sa inyo o Doc Opo, Anthony? Doc Anthony po. Doc Anthony, ako naman, tawagin mo na lang akong JD, no? Ako si Doc JD ang aking tawag, ang tawag sa akin. So yan. Opo. Okay, so si Doc Anthony James Bautista ay kasalukuyang profesor sa engineering sa University of Santo Tomas, no. Siya ay kumuha ng mechanical engineering sa saan nga? Kanina Tumbos kasi Technical College po, ma'am. ayan. Tapos nagmasterado sa ating Mapua Institute of Technology Technology. sa Intramuros. Kanang doktorado naman sa Technological University of the Philippines sa diyan Ermita, sa Manila po. Ermita. At ang kanyang larang na atin pong papaksain ngayong umaga ay ang tinatawag nating robotics. O yan, siguro naman po ay familiar na kayo sa salitang robotics, pero sa ating pong paksa ngayong araw na ito ay atin pong palalawigin ang inyong kaalaman sa pamamagitan po ng ating panayam kay Dr. Anthony James Bautista. So take it away. Ang una kong tanong, ano po ba ang larang na tinatawag na robotics? O yan. Magandang umaga po, ma'am Doc JD. Pag sinabi po nating robotics, ito po yung parang katulong or katuwang ng tao sa kanyang mga normal na gawain. Tulad po sa amin, ang ginagawa po namin ay pumupunta kami sa larangan ng agrikultura, Mm. sa larangan ng service robots, at minsan pumupunta rin po kami sa larangan ng paggawa ng mga unmanned aerial vehicles. So itong mga robot na ito ay ginagawa namin ng pamamaraan para makatulong siya or makatuwang ng mga tao sa kanilang araw-araw na gawain. So, ibig po sabihin, Doc Anton, gumagawa ka ng mga bagay na parang may isip din sila, no? Na instead na, halimbawa, ako ang magpapaandar ng traktora, instead na ako ang magpapaandar ng traktora, alam ko kung paano mong gagawin sa traktor, yung mismong traktora na ang bahalang galaw ng kanyang gagawin, no? Sa pamamagitan ng inyong mga manipulasyon, ano? Di ba parang ganon? Ganun po, ma'am. Isa sa mga proyekto namin, yung driverless tractor, kasi Ayun. nakikita natin yung mga farmers natin, lalo na yung mga nasa rice farming ah, sector, Mm-mm. napakahirap ng trabaho ng ating mga farmers kasi nandun sila sa gitna ng palayan, lalong-lalo na pagka nagtatrabaho sila sa ilalim ng araw. Mm-mm. Kita din natin na nakaapak sila sa maputik na palayan. Mm-mm. So, napakahirap nun pagdating sa pagtatanim ng palay. Kaya ang Mm-mm. ginagawa namin, isa sa mga ginagawa namin, ginawa namin ng innovation yung hand tractor na ginagamit natin sa rice farming. Mm-mm. Wherein yung farmer, hindi na niya kailangang i-operate or i-guide yung tractor manually habang gumagawa sila ng mga agricultural tasks.
Ayan. So, ibig ko lang sabihin, Doc Anthony, yung inyong larang ay nakatutok sa agrikultura. Kasi may mga robotics, halimbawa, alam ko, yung nasa ospital naman. So, health naman yon, ano? Na parang siya na yung nurse, no? Robot na nagdadala ng mga sabihin na nating kagamitan at iaabot sa nurse, no? O kaya, basta maraming ginagawa. So, pero gusto ko lang linawin na ang inyo pong larang ng robotics ay kung paano magkakaroon ng mga kagamitan gamit ang aplikasyon ng robotics sa larang ng agrikultura. Tama po ba? Ah, Doc JD, tama po. Actually, nag-start po ako, nag-umpisa po ako sa larangan ng robotics sa area ng agriculture. Kasi Ayun. napansin ko noon, ito ang isa sa pinakamahirap, napaka mahirap gawan ng mga study kasi nga nag-iiba-iba ang dynamics ng ng lupa, ng Mm-mm. environment, ng weather. So ito yung isa sa pinakamahirap na challenge pagdating sa larangan ng robotics. Ngunit nung panahon ng COVID, na imbitahan tayo or nagkaroon tayo ng opportunity na mag-endeavor naman sa sa paggawa ng robot sa aplikasyon ng hospitals. Kaya po nakadevelop din po kami ng LISA robot, or yung tinatawag naming Logistic Indoor Service Assistant Robot para maging katuwang ng mga nurses natin during the time of pandemic. Oh, so inyo rin pala, kayo rin ay bahagi ng paggawa ng. So basta ang sa inyo ay makagawa ng mga robots o mga para magamit at matulungan ng mga tao, parang Opo, ganon. So opo, not necessarily agriculture, not necessarily health, basta kung anong makakatulong sa mga tao, no? Mapagaan ang trabaho, no? So opo. sa Pilipinas muna, no? Magpunta tayo sa medyo malawak na, no? Kumusta ang robotics sa research o estado ng research o yung paggawa ng robot sa Pilipinas? Ah, Nahuhuli ba tayo? Nauuna ba tayo sa ating mga palagay ko nahuhuli, ano? um, nung nag-start po ako, nag-umpisa po akong mag-aral ng robotics nung 2017. Napansin ko na medyo nahuhuli tayo sa larangan ng pagbuo or paggawa ng sarili natin mga robots. Nagkaroon din po Mm. ako ng oportunidad na mag-aral abroad, sa mga short-term courses like sa UK, sa United, Oo. sa Japan, sa US. May kukumpara talaga natin kung gaano na tayo kalayo or gaano tayo ka-behind or gaano tayo kahuli pagdating sa teknolohiya. Ang kagandahan naman ngayong panahon na ito, ah, kahit papano ay may mga researchers na tayong umuusbong or nag-e-endeavor sa mga ganitong teknolohiya ng robotics. Kaya nga nagpapasalamat ako tulad nitong sa channel ninyo na talagang makakatulong ito para ma-promote natin ng robotics. Mm-mm. Kahit sa UST, kami din nagtutulong-tulong kami para ma-promote ang robotics sa ating mga estudyante, sa mga organisasyon at sa mga ibang mga interesado sa pagdating sa pag-aaral ng robotics. Mm. At nakikita ko rin, ang DOST ay talaga rin na sumusuporta. Kasi katulad nitong SEI, nakikita ko na nananalo tayo minsan sa mga tinatawag na competition ang ating mga kabataan, mga sa high Mm. school, ano ba, nandoon yung mga bata na pupunta sa ibang bansa para mag-attend ng mga robotics competition. So I think doon nagsisimula ang paglinang, no, ng mga Opo. potensyal ng ating mga kabataan para talagang gumaling din, no, sa larang ng Mm. robotics, no. So bali, ipaliwanag mo ulit na napunta ka diyan sa larang na 'yan, pero simulang bata ka pa nagme-mechanical engineering ka na eh. So ano ang iyo bang sa experience na parang very curious ka na, no, simula pa lang ng bata ka, no, na about how to make things work, parang ganon? Tingin ko po, Doc JD, na simula nung bata ako, mahilig na akong mag-tinker ng mga machines. Una kong naging experience nung bata ako, siguro mga grade 5 or grade 6 ako noon. Inayos ko yung bicycle ko, Mhm. bisikleta ko, tapos sabi ng tatay ko, pag gusto kong mag-ayos ng mga mas malalaking mga bagay ay kumuha ako ng mechanical engineering. Ayun, Yun oh. ang parang naging inspirasyon ko kung ba't ako napunta sa development ng mga machineries at ngayon naman sa robotics po.
Oo, kasi minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na parang yun ang oo nga, no? Parang in just one instance, no? Yun ang magbibigay sa'yo ng, Opo. ito pala ang gusto kong gawin, ano? Okay, so ano paano ba, mahirap ba yan? Kasi ang ating mga kababayan, pag sinabing robotics, parang, paano kaya nagawa? Yung curiosity nila. So, pwede mo ba ikwento kung paano ba nagsisimula sa isang konsepto muna? Parang gano'n naman, ano, sa research. Sige, ikwento mo kung papaano nagagawa ang isang robotic. Ang halimbawa, yung paggawa niyo ng tractor na driverless. O, sige, halimbawa, ganun. Paano yun nagawa? Paano? Ako, ikwento ko lang po yung kung paano ako nag-start sa robotics kasi nga po ang background ko talaga ay mechanical engineering. More Oo. on gumagawa ng mga machineries. So nag-umpisa po ako gumawa ng mga agricultural machineries nung mga 2016. Tapos Mm. naimbitahan po akong mag-present ng isang paper sa mga ginagawa kong machineries sa Batak, Ilocos Norte, kung saan merong mga konferensya to ng mga agricultural engineers. So during that conference, napansin ko na kokonti lang ang gumagawa or nagde-develop ng agricultural robotics. Robotics na ginagamit sa agriculture. So doon ko napansin na meron tayong need or parang merong gap sa area na yon. So sabi Mm. ko, may kaalaman na ako sa paggawa ng mga machines, dadagdagan ko na lang ito ng sabi ko sa sarili ko, dadagdagan ko na lang ito ng kaalaman or ng teknolohiya ng robotics. So from there, nag-start na po ako mag-aral ng robotics sa sarili ko sa mga internet. Ang magkagandahan kasi ngayon, available na lahat ng mga knowledge, lahat Oo. ng material sa internet, sa YouTube, sa Google, nandiyan na lahat. At nagkaroon naman din ako ng opportunity na mag-aral sa abroad ng isang taon para mapalalim ko ang kaalaman ko sa robotics. So, Mm. pagbalik Saan ko yun? Saan ka nag-aral sa abroad? sa UK po, sa Harper Adams University, isang universidad na nakatutok or ang specialization nila ay sa area ng paggawa ng robotics. So pagbalik ko ng Pilipinas ng 2018, inumpisahan ko nang i-apply yung natutunan ko sa UK together with my thesis students. So siguro nag-uumpisa ang pagbuo ng robotics doon sa pagdetermina kung ano yung mga nakikita nating needs sa ating everyday na nai-experience. Tulad nung nangyari sa akin, nakakita ako ng needs sa dating ng agriculture, kaya doon po Mm. ako nag-endeavor. Tapos naman, nung 2020, nagkaroon din ng need ng robot pagdating sa COVID-19, sa pag-respond sa COVID-19. So, doon Oo. ko na-develop yung isa pa naming robot, which is yung Lisa robot po. Oo nga. Opo. So, lahat Ang po nakakisa sa pag-identify ng need po. Oo. So yun ang kagandahan kasi talaga nakikita nyo yung gamit, no, at hindi Opo. nasasayang ang ating mga resources. Kasi may mga pagkakataon na gawa ng gawa pero hindi naman talaga nagagamit ng mga kababayan natin na parang saan na napunta yung pinakamalaking pondong binigay tapos hindi din naman talaga nagamit, ano? So yun. Kaya masarap sa pakiramdam na ayan na, nakikita natin ang aplikasyon. So paano nga, halimbawa, paano yung proseso ninyo? Magbigay tayo ng kaunting impormasyon sa ating mga taga-subaybay na ganito ang pagsisimula kung gagawa po tayo ng isang robot. Parang gano'n. Halimbawa po, ang approach po namin, halimbawa po ay doon sa area ng pagtatanim or pagtatanim ng palay. Kasi isa po sa mga proyekto namin na suportado ng Department of Science and Technology is yung pag-develop ng unmanned hand tractor. So halimbawa po iyon, ang ginagawa po namin ay hindi na kami bumubuo talaga ng tractor. So ang ginagawa namin yung mga readily available tractors kasi yung mga readily available tractors na nabibili natin sa market, yun ay mga tested na, dumaan na sa iba't ibang testing. So yun po ay ini-innovate namin or dinedevelop namin, nilalagyan namin ng mga sensors, Hmm. lalagyan namin ng mga actuators. By the way po, pag tinawag nating sensor, sila po yung nagdidetermina or nagme-measure ng mga aspeto ng environment. Tapos yung na-measure nilang yon dumadaan sa isang microcontroller or computer. After po nun, iko-command niya yung mga linear actuators. So yun po, yung dinedevelop po namin yon, ikinakabit namin sa tractor and dumadaan po siya sa test na may mga dinedevelop kaming mga series of test para malaman po kung gaano ka-effective
yung device na dinevelop namin, kung gaano siya ka-match sa tractor at kung ano yung magiging overall performance niya pag yung tractor ay nasa actual ano na Nasa field. field na, Opo, no? so mahabang proseso po 'yun. At saka mahabang pasensya ang kailangan para mag-develop ka ng mga ganong klase ng robots po. At saka syempre kailangan ninyo rin ng ano, parang may laboratory Yes po. experiment muna sa maliit muna and then saka kayo pupunta sa field. Ang iniisip ko sa sensor, kapag halimbawa katulad dun sa mga comfort rooms, kapag halimbawa mayroon doong faucet, igaganon mo yung kamay mo doon sa faucet sa ilalim, tapos bigla na lang tutulo yung tubig. 'Di ba may sensor 'yon? Yes po, isa po yun sa mga automation na tinatawag natin, yung mga sensors, nilalagyan nila ng sensors yun para pag nakadetect siya ng obstacle or yung kamay Yun, niyo, oo. i-activate naman niya yung parang motor na Yes. papaandar nung ano nung alcohol or ano man yung hand sanitizer. Oo. Yung concept lang po yun ng ginagamit namin sa teknolohiya ng hand truck. Oo. Kasi ang sensor, halimbawa sa mga sasakyan, halimbawa may mga modernong sasakyan ngayon, pag malapit na ikaw doon sa isang object, biglang may tutunog. Ibig sabihin, oh, malapit ka na. Parang Opo. nagbibigay ng senyales na, oh, ingat ka dyan, ha? Kasi malapit ka na sa, halimbawa, umuurong ka. Tapos malapit ka na pala doon sa pinaka-wall. Bigla na lang siyang tutunog na para ma-cue ka o mabigyan ka ng balala. Anong, parang, Yes, opo. parang ganon, Yung signal paalala. na kailangan mo ng umap sa preno. Opo. Oh, ganon. Ang galing, ano? So, bali, mahal ba yan? Ang ibig ko sabihin ay sa mga ano, kasi siyempre kino-consider natin yung ating mga pondo, ganon. Tsaka, pag nagawa na si robot, may maliit kayong, anong tawag doon? Prototype? May Prototype po, ganun meron ba? po kami mali na prototype. Oo. Tapos saka pa yan na palalakihin na tunay na, ganon. Opo, ganun po ang approach namin. Mag-start kami sa maliit na robot. Pagkatapos po nun, itetest namin lahat ng mga parameters doon sa maliit na robot. Kasi po, napakahalaga na mag-start tayo sa maliit kasi nga, pag nilagay mo siya sa malaki at nagkaroon ng problema, mahirap ihinto yung mga malalaking machines. So, pinakamaganda po na gawin ay gumawa muna ng maliit tapos itest lahat po doon bago ilipat sa malaking machines. Pagdating naman sa cost, nung panahon ko, no, nung 2017, medyo mahal pa ang mga sensors at saka mga actuators. Pero ang kagandahan ngayon, since unti-unti nagiging kilala na rin ng robotics, nagiging mura na rin yung mga sensors na ginagamit natin. So actually ngayon makakabili ka sa online stores, i-deliver sa iyo sa laboratory ninyo. Tsaka pwede mo nang gawin kaagad o ikabit sa robot mo. At yung mga sensors ngayon, meron ng kalakip na program. So napakadali na pong gumawa ng robots ngayon at medyo may ano na affordable na siya. Ang galing, ano? Opo, So, po oo. ngayon. Oo, nakakatuwa talaga yan. Pero ibig ko sabihin sana yung mga materials din, kasi ito ang isang dahilan kung ba't mahal. Ini-import nyo ba yung marami ninyong kagamitan paggamit ng robot? O sana mayroon na tayong tinatawag na locally made available materials for robotics, no? So isa pa itong magbibigay ka din sa atin ng dagdag na parang ano tipid. Kung Opo. dito na mismo sa atin yung mga gagamitin, pero kasalukuyan, paano ninyo ito na-address? Kumukuha pa kayo, nag-i-import ba kayo ng mga gamit? Sa ngayon po, meron naman pong mga local stores sa Pilipinas. Sa Maynila, may mabibilihan ka ng mga components. Pero sa amin po, kadalasan po sa online kami bumibili. So yun, in-order sa ibang bansa. Tapos, dinideliver sa laboratory. So ganun po kadalasan. Sana po, maganda po yung naiisip ninyo, no? Sana matupad na meron na rin Oh, tayong mga locally made locally made, stores. oo. Kasi yun ang isang magpapamura ng ating mga ginagawa, ano? At Parang gano'n. magpapabilis. Ayan, At magpapabilis din kasi yung transport, yung lahat, ang dami kasing nagiging problem din sa transport. Ano? Minsan nga, yung yes. in-order mo, baka manakaw pa eh. Yung parang along the transit, di ba? Minsan, ba't hindi dumating? Kasi kung anong nangyari along the way. So, anong mga, so bali, isa yan siguro sa mga na-encounter nyo. Ano pang mga suliranin? Meron ba kayong mga hamon, na challenges? Ano sa tingin mo ang pinaka, sabihin nating challenge ng magpunta sa larang ng robotics, no? Yan, ganun.
Ang nakikita kong challenge sa ngayon, based sa experience ko sa paggawa ng mga robots, unang-una na yan dyan yun, no, technically yung pag-integrate ng hardware at saka software. Kasi para makagawa ka ng isang robot, kailangan mag-communicate yung hardware or yung mismong machine or yung device na ginawa mo doon sa program na ipapasok mo doon sa robot. Pangalawang hamon ay yung pag-test ng effectivity niya pagdating niya sa actual environment. Kasi pag gumagawa ka sa laboratory, lahat ay parang perfect or parang controlled ang environment. Pero pagdating niya sa actual field, marami ng mga elemento na baka hindi natin na i-consider pagdating sa laboratory habang tinetest mo yung mga prototypes. So nagkakaroon ng ibang dynamics. So yun, from there, pag tinest mo na sa actual field, kailangan mong mag-adjust ng mga programs mo para mag-match ulit sa hardware. So paulit-ulit na proseso yun. So yun yung mga challenge technically. Pagdating naman sa financial, ang maganda sa atin ngayon, no, napapansin ko, ang Department of Science and Technology o DOST ay very supportive, lalo na para paigtingin ang teknolohiya ng robotics. Isa na lang na nakikita kong pwedeng maging challenge ay yung interest ng ating mga kabataan pagdating sa pag-aaral ng robotics, kasi merong mga notion or may mga initial impression na pag-aaral ng robotics ay mahirap, Oo. mahal, at napaka-komplikado. Pero ngayon, sasabihin ko na ang robotics ngayon, masasabi nating affordable, madali nang matutunan, at saka readily available na. So Oo. sana yung mga kabataan through this program ma-inspire natin yung mga kabataan na maging interesado rin sa larangan ng robotics. Oo, sa maraming mga larang kasi nauunahan ba ng takot, nauunahan din ng parang pagdududa na, baka naman ako walang maging future dyan, o kaya naman, paano naman ako pag nakagraduate, saan naman ako, yung mga ibang larang gano'n, parang iniisip nila, o katulad nga dyan sa robotics, parang ang hirap, parang ang daming, may mathematics ba dyan sa robotics? Siyempre meron, engineering no? Meron po, lalo na pag gumagawa ka ng mga ng mga navigate sa iba't ibang lugar. So may mga kaakibat na mathematics yan. Pero ang kagandahan naman ngayon, yung mga mathematical equations na yon, mga relationship, mga functions na yon ay nasa internet na. Mm. Hindi mo kailangang mag-imbento or mag-derive from scratch. So ang Yeah. gagawin mo na lang which is free or tinatawag nating open source. Ibig Okay. sabihin nun, pwedeng gamitin ng libre ng mga roboticist tulad ko at i-modify na naaayon sa aplikasyon na gagamitin niya. So yun ang kagandahan ngayon ng robotics. May malaking community na siya na nagtutulong-tulong sa iba't ibang lugar sa bansa para makatulong gumawa tayo ng robots. So ang tawag pala sa iyo, Sir Doc Anthony, ay roboticist, no? Opo, yun po yung term na Roboticist, opo. ayan. Medyo tongue twister siya, Tag-twister nga roboticist. po eh. Pero meron ako isang tanong na, ano pa yung kaibahan ng, kasi nabanggit mo yung hardware. Ang hardware, ito mismong traktora, for example. Pero Opo. yung program, para siya tumakbo ng mag-isa o mapaandar ay, ang Soft- tawag dito, Software po. software. Ano man yung algorithm? Kasi kalimitan kong naririnig yan sa mga modern technology. Ano yung algorithm? Yung algorithm po ay pwede rin po nating sabihin ng algorithm ay isang program na ipapasok mo or ilalagay mo sa memory ng robot. Ang memory ng robot ay pwedeng microcontroller or microprocessor. Iyon po yung magpa-process ng mga algorithms na gagawin ng robot. Ito po yung pwedeng paulit-ulit na gawin ng robot na naaayon doon sa gusto mo, or pwedeng ito rin po yung magpoproseso ng mga signals na galing sa mga sensors para utusan niya yung mga actuators na nakalagay sa robot. So ganun po ang proseso ng pag Paggawa paggawa, ng software. opo, Ng pagproseso software. ng program, opo, ng software to hardware. Ayun. So, ibig sabihin, yung algorithm kailangan sa software. Tama? Yes po, opo. Kasi siya yung babasahin ng computer ng robot.
Ayun. So ang mga ganyang mga terminolohiya, no, minsan hindi natin masyado. Katulad ko, bilang isang medyo nandito na sa larang din ng siyensya, medyo yan, hindi ko pa yan, dahil hindi ko naman talaga din yan linya, no. So, ayun. So, yung sa sinabi mo nga kanina na ang mga kabataan natin, so ay talagang dapat na din na makita nila may suporta din ng ating mga ahensya, no, ng gobyerno, lalo na ang DOST. Kita-kita ko nga yan sa Science Education Institute, no, Yes kasi po. nakikita ko sila, may mga pictures sila na nanalo ang mga Mm. ating contestants na doon sa robotics na ginanap sa ganitong bansa, no? So napakaganda, sana kung marami talaga ang mapunta Mm. diyan. Ngayon, kumusta naman ang inyo pang mga plano, no? So doon tayo sa mga hinaharap ninyong mga gawain o plano. Anong inyong mga susunod na mga iniisip? At saka kung pwede, magpakita ka po ng example ng ating robotics at kung pakita na rin yung Opo. diagram, ano ba ang mga elemento na nandyan sa robot, no? Kasi may power source eh. Ano ba ang power source niya? Battery or yung ganoon? Opo, may hinanda po akong very short slide. Oo. So, yan, para po makita natin kung paano Ipakita ko po. ba. Oo. Yan, So, ito ayan. po yung hinanda kong slide. Ito yung mga team member Happy. namin sa paggawa ng robots. Kasi hindi kaya ng isang taong gumawa ng robot eh. Oo Kasi kailangan naman. ko ng mga iba't ibang specialization dahil nga ang robot binubuo ng electronics, mechanical, software engineering, computer engineering, tsaka electronics. So kailangan ah, team kayo na magtatrabaho. Ito po yung mga areas na pinagtatrabahuan namin or yung focus area namin. Autonomous land, outdoor mobile robots, indoor service robot, mga drones, gumagawa rin po kami at saka mga water-based robots. Pag sinabi Oo. po nating robots, ito po ay mga smart machines or yung mga machines na meron ng capability mag-decide kung ano ang gagawin niyang activity sa field. So ang pinaka-objective po ng robot ay tulungan ang mga tao sa kanilang mga trabaho. Lalo na yung mga trabahong tinatawag nating dirty or yung mga maduduming trabaho, Mm. yung mga maruruming working environment, mga paulit-ulit na trabaho at saka yung mga dangerous or mga delikadong trabaho. Ito po yung tanong nyo, ano po yung mga elements ng robot? Ito po yung apat na elements ng robot. Limang elements ng robot. Unang-una na dyan ay ang base machine. So ang base machine ay tulad ng ginagawa namin, yung tractor, yun po yung tinatawag nating base machine. Ito po ay lalagyan ng mga sensors, ito yung mga kukuha ng parametro sa environment. Halimbawa, tulad ng sinabi nyo kanina, pag nilagay mo yung kamay mo sa isang alcohol dispenser, madedetect niya na mayroong kamay doon. So yan ang trabaho ng sensor. At pangatlong elemento ay yung brain or yung tinatawag nating microcontroller or yung pinaka-computer ng robot. So yung sensor, yung mga data or yung datos na nakuha ng sensors, papasok sa brain ng robot or yung computer ng robot. So from there, ikukuman niya yung mga actuators sa base machine para gawin kung ano yung mga dapat gawin. Tulad ng sinabi nyo kanina, pag na-sense ng sensor yung kamay ninyo, papasok yon sa brain ng robot at i-activate niya yung motor para mag-deliver siya ng alcohol. Mm. Opo, pangatlong um, pang-apat na elemento ng robot ay yung display. Pwedeng computer ito, computer monitor, ilaw, or kahit ano, or tunog. Tulad nung nabanggit nyo kanina, yung sa kotse, pag medyo babangga na siya, so magkakaroon ng tunog. So isa yun sa mga display ng robot. At isa sa pinakamahalagang elemento ng robot ay yung power supply. Ito rin ang challenges na nakakaharap ng mga roboticists tulad namin na since ang robot kailangang umandar ng sarili niya, kailangang meron kang series of batteries. So sa ngayon, ang nagiging challenge ay yung mga life at saka yung buhay ng battery. Minsan kasi dumidepende ang tagal ng operasyon ng robot sa battery. So marami tayong klase ng battery. Meron tayong lithium ion, meron tayong iba't ibang klase ng battery. So yun po, ito po ang tinatawag nating limang elemento ng robot. Sensors, brain, display, base machine at saka power supply. Mm. So yan pala, no, ang mga kanilang mga elemento, Opo, no? opo. Sana na nakuha niyo po medyo
nakuha ko naman. Medyo lang, Opo, hindi ko, siyempre bilang isang hindi naman engineer, ano, pero hindi bale. Basta ang mahalaga ay nalaman na ating mga opo. taga-subaybay na ito ang mga elemento ng isang robotics, no? Ng isang nagro-robotics, no? So, bali, so ano pa ang mga, sabi ko nga, ano pa ang mga plano ninyo na bukod sa itong na ginawa yung traktor at mga iba pa, ano pa ang mga susunod ninyong plano para sa unlad ng ating robotics research in the country, no? Parang Opo. ganun. Isa po sa mga pinopromote ng Department of Science and Technology ay yung commercialization part ng after mong gumawa ng mga prototype or mga utility models tulad namin, gumagawa kami ng tractor, gumagawa kami ng drone, at gumagawa kami ng mga indoor service robots. Isa sa mga nakalinya namin, mga future plans namin sa aspeto ng robotics ay ang commercialization part or ang pag-offer or pag-deliver nitong robots na ito sa market. Aaminin ko, sa part ko, more technical kasi ako. Kadalasan po, nasa laboratory ako, gumagawa ako ng mga robots together with my research partners, research team. Meron kaming challenge pagdating sa pag-identify ng Mm, market, mm, paggawa ng business plan, mm, paggawa ng business model, at paggawa ng value proposition canvas. So ang kagandahan ngayon, mayroong mga programa ang Department of Science and Technology na tumutulong sa mga tulad namin para makalinya kami or matulungan kami para magkaroon kami ng background sa commercialization process. So ngayon, isa sa mga pipeline mga plano namin na nasa pipeline ay i-commercialize lahat ng mga innovations na ginawa namin sa University of Santo Tomas. So mm. hopefully, by next year, or the next few years ay mailabas na namin yung mga locally made robots na meron kami sa University of Santo Tomas sa tulong na rin ng Department of Science and Technology. Naman, ano. So, ngayon, syempre, talagang nakatutok naman din sila dyan sa ganyang Opo. mga proyekto, lalo na ang PICAARD, ang PSURD, Yes at po. mamaya babanggitin din naman natin sila sa ating iaalay Opo. na tula. Mm. So, may tula ako para sa iyo, Doc Anthony. Salamat O po, sa ma'am. kalimitan, kalimitan kasi pagkatapos ng ating panayam ay mayroon kaming binibigay na token at yun. At kanina medyo konti lang na ipakilala ko sa iyo pero binanggit ko naman yung mga iba pang dapat na malaman ng ating mga kababayan kung gaano kahusay ang ating Mm. mga siyentista katulad mo, Doc Anthony, at yung passion ba, yung pagmamalasakit sa ating bayan na umunlad ay nakikita talaga sa inyong hindi lang sa talagang sa gawa na ipaparamdam din sa mga tao na nandun talaga inyong puso, no, sa inyong mga ginagawa para tayo umunlad. So napakaganda ng iyong mga ibinahagi at sa puntong ito ay akin na pong tutulain ang tula ko po na alay po namin ni Dr. Letty sa atin pong naging panauhin na si Dr. Anthony James Bautista. Tinula ko po ito, ang binigyan ko po ng title na ano ang robotics, no? So, at ito po ang tula. Robotics ay isang larang sa siyensya, sa engineering at computer science kasama, kung saan mga bagay ay may isip, kumbaga, na malayang umaaksyon na parang mga makina. Kaya ngayon ay ibinahagi ang kaalaman tungkol sa robotics ang pinag-usapan. Si Dr. Anthony James C. Bautista ang pangalan, sa University of Santo Tomas ay faculty researcher ang katungkulan. Bilang isang guro sa UST at mananaliksik, tinututukan niya ang agricultural robotics at iba pa. Precision farming ay ating ibanggit, pag-develop ng service robots ay isaling higit. GPS-guided autonomous hand tractor ay halimbawa ng mga proyektong sadyangang ginagawa, pinondohan ng DOST PICAARD na ahensya para mas mapaunlad pa ang ating agrikultura. Isa pang proyekto ay Unmanned Aerial Vehicle Deployment System ito para sa monitoring ng tubig. Lalo na sa panahong dapat sa tubig ay matipid, pinondohan naman ng DOST PSURD ang project.
Dahil sa kanyang dedikasyon, kahusayan at galing, tinawaran siya ng J. Amado Araneta Foundation Living Heroes for Technology ay ating banggitin. Gregorio Y. Zara Award sa Applied Research ay sabihin, kaya kinilala bilang isa sa pinakatanyag na mananaliksik sa buong Asya na ebidensya ng kahusayan pa rin. Sa huli, tunay na kaigaling ng mga Pilipino. Kailangan lang bigyan ng suporta at insentibo para tuloy-tuloy ang mga pinaplano na ang tanging hangad ay umunlad ang bansang minamahal na. Totoo. Salamat po. So yan po ang ating tulang alay kay Dr. Anthony James Bautista. At sa puntong ito po ng ating panayam ay hihingan po natin siya ng inspirasyong mensahe para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan. Unang-una, Doc JD, maraming salamat sa hinandaan yung tula na talagang nakakaantig ng puso sa ating mga manonood at sa ating mga kabataan. Ang mensahe ko lang po ay sana magpatuloy tayo sa ating mga hangarin na makatulong sa ating bansa or sa mga isang sektor ng lipunan. So marami tayong mga areas na pwedeng pagtuunan ng pansin, hindi lang naman kailangan sa robotics or er, kahit anong larangan kung saan ka interesado, meron at merong isang problema na sa ating bansa na pwede mong pag-applyan ng iyong mga interest. So sa naging experience ko, nakita ko ang aking interest sa pagtulong sa pagbuo ng mga advanced agricultural machineries. So sana kayo din through this program ay na-inspire kayo na ipagpatuloy yung mga interest ninyo at ang hangarin natin na makatulong sa mga sektor ng lipunan. Doc JD, salamat po sa pag-invite niyo sa akin. At sana marami pa kayong ma-interview na maging inspirasyon sa ating mga kabataan at sa ating mga manonood. Ayan. Salamat din, Doc Anthony. At sana ma-interview din kita sa Pinoy Scientist para mas makarating pa sa ibang bansa kasi doon ay mas malawak ang coverage dahil nga na international din ang Net 25. Sana imbitahin kita, schedule natin para mas marami pang makaalam tungkol sa robotics sa ating Yes. bayan at kung paano talaga sumusuporta din ang ating gobyerno para dito sa larang ng robotics. No? Opo, Salamat po. salamat Ayan. po. Magpapaalam na po ang atin pong programang Pinoy sa Ato. So, ang atin pong kwentong likas yaman. Yan po. At sa susunod po na Miyerkules, makakasama po natin muli si Dr. Letty at iba na naman po ang ating paksang pampadagdag kaalaman at kasiglahan para sa ating mga kababayan. Salamat po. Happiness. So, yan po, Doc. Salamat po, Bali, ma'am. iaano ko yung, saan ba nandun yung, stop ko yung recording. Ayan, para konti na.